Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa niyo pong salita at sa mga awitin. Salamat, Panginoon, sa presensya ng niyo pong mga anak, higit sa lahat, sa presensya mo po sa aming pong kalagitnaan ngayon. Dalangin namin, Panginoon, pangungunahan mo po kami sa aming pong pag-aaral. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mairash po namin. Higit sa lahat, Panginoon, meron po sa aming kalagitnaan, wala pong katiyakan ng langit. Iligtas mo po siya, Panginoon. Ng banal na Espiritu sa Kanya po at makita niya po na siya po ay isang makasalanan, napakalaki ang pagkukulang sa inyo, at sa araw nga na ito, Panginoon, hipuin mo po ang kanyang puso para siya po ay magpakumbaba at magsisi ng kanyang mga kasalanan at tanggapin kayo na bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Gamitin mo po, Panginoon, ang inyo pong lingkod ngayon na siya maghahatid ng inyo pong salita. Ito po lahat ay amin pong hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung maupo na. Why we need each other. No? Sabi nga dyan, marami po tayo, pero kailangan natin ang isa't isa. Diba? And we cannot deny it, mga kapatid. Kahit po ang sanlibutan ito, yung mga sayings na sinasabi nga, no man is an island. Di ba? Yung mga ganyan na, na mga salita, na ating pong naririnig. Kaya mga kapatid, ito po ating pag-aaralan. Medyo po, sabihin po natin, ito po ay counter culture. So, ibig sabihin, yung mga natutunan natin sa sanlibutan ito is talagang, masasabi po natin ay na yung exact opposite nung mga natutunan natin dito sa mundong ito. So, kaya nga naging counter-culture po siya. At dito, mga kapatid, pinapangako naman ng ating Panginoon na kung tayo po ay susunod sa Kanya po mga pangako, yung Kanyang paraan, na dito po matutulungan tayo ng Panginoon para po doon sa mga struggle natin ng loneliness. Yung kalungkutan po ba? Kayo ba'y nalulungkot? O makinig kayo kung kayo nalulungkot. Ano po? Kasi dito, we are going to overcome yung tinatawag nga po nating mga fatigue. Ano pa po, hindi lang fatigue, pero yung mga takot natin, mga frustration, at mga failure. Ano po? Sapagkat alam natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon, na He will teach us how to handle yung mga depression, yung mga despair, at i-replace po lahat ito ng pag-asa. Diba? Kaya, ang tawag po dyan, mga kapatid, being with other people. Hindi ka pwedeng mag-isa, mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng mamuhay na nag-iisa sa mundong ito. Kailangan natin ang bawat isa. Kasi, mga kapatid, alam niyo po, ang ating kultura ngayon, ang turo sa atin, yung turo ba ng Lone Ranger? Kaya mong tumayo ka, huwag kang umasa sa iba. Manindigan ka. Yung mga ganun po ba? Kaya anong nangyayari, ang mentalidad ng mga tao ngayon, Lone Ranger. So nabubuo sa kanya pong pagkatao? Madamot. Di ba? Selfish po siya. Kasi pinaghirapan ko ito, ako lang ito. Bakit ko isi-share yung aking pinaghirapan? Nasaan sila nung aking iniipon ito? Yung mga ganun po ba? Pero nakakaligtaan po ng marami, mga kapatid, na hindi naman tayo po pwedeng mabuhay sa mundong ito na nag-iisa. Kaya meron tayo tinatawag na, ito yung mga naituro sa atin, yung maging independence, di ba? Lalo na po sa mga Amerikano. Pag sumampa yata ng 18, bahala ka na sa buhay mo . Parang ganun . Ang malungkot, tayo mga Pilipino, ina-adapt natin yung mga Western culture. Samantalang meron naman tayong sariling culture. Di ba? Kaya ngayon, pagdating mo ng, ng 18, parang lalayo ka na. Hihiwalay ka na. Mangungupahan ka na ng iba, malungkot nga lang doon, nangungupahan ka ng iba, nagbabayad, tatay at nanay mo pa rin sa upa. Hindi ba? So, hindi po wala. Ito po, yung turo sa atin, maging yung relational independence daw. Ano pa? Yung mga financial independence.
o independence, mga kapatid, sa mga ibang area ng ating buhay. Ano po? Na hindi tayo po pwedeng maging parang na yung sinasabi natin, hindi po tayo dapat natututon, hindi po independence dapat po tayo ay na yung interdependent sa bawat isa. Kailangan natin. Hindi po ba? Pag ikay humina na, kailangan merong mag-aakay sa iyo. Tama? Amen? Amen? Na hindi maaari ikaw lang, mga kapatid. Kaya dito, sinasabi po sa ating talata, so we being many are one body in Christ and everyone members one of another. So sinasabi po sa talatang ito, we need each other. No? God says being with each other is not optional. Hindi po optional yan. Now, you may not feel it, mga kapatid. You may not, sabihin natin, para bakit sinasabi self-sufficient? Hindi pa rin Kailangan po natin sa mundong ito ang kasama. Kaya, God's purposes for our life, hindi po yan by ourselves. Hindi po. Kaya makikita natin over and over sa Bible po, mga kapatid, ang Panginoon lagi po siyang merong inilalagay na mga kasama. Sabi mga kapatid, the very purpose of our lives dito po sa mundong ito is for, una-una po, mga kapatid, to express love. Kasi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, mga kapatid, paano mo ngayon mapapahayag o mapaparamdam ang pag-ibig kung ikaw lang mag-isa? Di ba? So, nabibit gayon, mga kapatid, o namamatay, nadidefeat gayon, yung pinaka-purpose ng ating Panginoon para po sa atin. Kaya ngayon po, mga ilang bagay ang kailangan po natin matutunan. Kaya meron po tayong 5 reasons God says you need other people in your life and why you need yung mga ganito po, especially the church. Especially the church. Number 1, ito na po. I need others to walk with me. I need others to walk with me. Ano po yan, mga kapatid? Ano ibig sabihin yan? Sabihin, I need you to help me grow spiritually. Sabi nga dito sa Colossians, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in Him. Yan sabi, rooted and build up in Him, established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. So sinasabi dito, mga kapatid, dahil tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, lumakad daw po tayo kasama niya. Amen? So ibig sabihin, pag ikaw ay isang mananampalataya, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you will never be alone dito po sa mundong ito. It's either you are walking with God or you are walking by yourself. Pero dapat, mga kapatid, sabi nga dito, we need to walk with Christ. Ano po? Did you know na itong Bible na ito compares yung walk o yung lakad po yung buhay po natin sa isang lakbayin, isang journey, mga kapatid. Ano po? Dito po, hindi ka po pwedeng pumirmi lang Pag pinag-uusapan natin ang spiritual na kalagayan. Sa madalit sabi, mga kapatid, when we walk with Christ, we grow in Christ. Amen? Ayun naman ang gusto ng Panginoon, di ba? Tayo po ay lumago. Amen? Amen? Pag kayo nga nagtanim ng halaman, gusto nyo tumubo Tama po ba yan? Amen? Kaya ang gusto natin lahat, tumutubo yung ating ginagawa. So, ang gusto ng Panginoon sa atin, lumago po tayo. Kaya dito, yung Christian life natin is a walk. It is a journey. At alam niyo naman, mga kapatid, ang lakbayin, minsan maganda ang daan, minsan pangit ang daan, minsan maganda ang panahon, minsan naman hindi maganda ang panahon. Ibig sabihin, if we compare our life to a journey, dapat po, expect po natin lahat. Sabi nga, you always expect the worst. Para pag hindi dumating, di ba, kayang-kaya mo na yung harapin ang buhay. Pero kung ina-expect mo lang lahat ng good sa iyong buhay, paano pag dumating yung bad? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo ba? Kaya nga sa ang Bible, di ba, lagi may sinasabi, walk the extra mile. Yan ang sinasabi, pag pinalakad ka raw ng 1 milya, gawin mo 2, doblehin mo.
Ano po, amen? Sa hindi uubra, mga kapatid, yung sakto-sakto lang. Hindi po. Katulad nga, sabi ko sa inyo, nung college ako, pag meron po kami exam, lalo na po sa mathematics, lagi yan, dalawang question lang lagi, dalawang problem solving. Pag nakuha mo yung isa, meron ka ng 50%, pasado na po yun. Di ba? 50%. Pag na-solve mo yung dalawa, 100% yun. Di ba? Mga 1.0 na ang iyong grade. Dahil nga yung isa, 50% pasado na, yun lang ang aking ginagawa. Kaya pag nasiguro ko yung isa, hindi ko na sinusolve yung pangalawa. Amen? Na yung pala, konting pagkakamali mo lang, sablay na, baksak. Hindi po, mga kapatid, sa buhay Kristiyano, kailangan, kung ito po ang pamantayan, dapat mas maangat ka pa. Kahit konti lang. Para kung nagkamali ka, sapul mo pa rin yung standard. Ano po? So, yan pa sinasabi po sa atin daw. It is a walk. Yung spiritual life po natin, yan po ang tawag, journey po yan. Yung Christian life natin, journey din po yan. At yan nga po, yung ating pong paglakad sa ating Panginoon. Kaya, sa Bible po, mga kapatid, sa New Testament, Old Testament, we are told to walk in wisdom, di ba? To walk in love, to walk in the light. So, dito po, tinuturuan tayo na lumakad tayo sa obedience sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo, o marami pa po. Basta sinasabi niyang lakad. Kaya pag sinabing lakad ng buhay, dapat po lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya one of the key ways that God tells us to walk in this, you were never meant to walk through life alone. Kaya nga sinasabi dito, kailangan po na meron tayong kasama pag lumalakad sa mundong ito, mga kapatid. There has nothing to do, hindi po yung sinasabi dito, single naman po ako. Hindi po dito yung married o single na pinag-uusapan. Kasi marami mga kapatid na mga married at lagi may kasama, malungkot din Masaya ba kayo? Isa lang ang nag-amen. Tanungin mo nga, yung katabi ngayon, masaya ka ba nakasama ako? Parang invisible yung tinatanong nyo. Sa kalooban ng Panginoon, meron po tayo mga kapatid. Kaya, eto pa na hindi po yung tinatawag natin na yung mga married couple, na sila wala na yung loneliness. Hindi po. Actually po, marriage does not solve the issue. Kaya sabihin mo, lalagay ka sa ano ba ito? Sa tahimik ba tawag doon? Minsan hindi rin Ano po? Ang pinakamagsosolve po dyan is being with people. Ewan ko po sa inyo, mga kapatid, pag Sunday ba masaya kayo kasi maraming mga kapatiran kayo nakakasama? Kesa sa mga ibang ordinary? O ibig sabihin, nasa trabaho kayo? Di ba, amen? Noong araw, napunta kami na Amerika noon. Usually, ang aming ginagawa po doon, mga kapatid, pag merong, pag Sunday, nasa iba't ibang churches kami. Magta-travel kami yan. Minsan, pag malayong-malayo, Saturday pa lang, umaalis na kami. Doon kami nag-enjoy Tapos pagdating namin sa isang church, sa mag-host sa amin, maraming mga members doon. So, nagyayari po, kakainan kami doon, kwentuhan, kantahan. Tapos kinabukasan Sunday, may service, masayang-masaya kami. Ang problema po, pag uwi namin ng Sunday evening, doon kung saan man po kami naka-stay, maghihintay ka naman. Kaya Sunday night, wala ka na makakausap. Monday, the whole day. Tuesday, wala. Ang malungkot, pag Wednesday, wala pang mag-invite sa'yo. Sunday ka na uli. So para bang ang excitement mo with other people, parang nauudlot ba? So sa madalit sabi, dito po, pinapakita po sa atin, pag pinag-usapan ang loneliness, ang sagot po dyan is being with people. Amen? Maghanap ka ng kausap. Amen? Sabi, ayaw akong kausap. Di hanapin mo yung gusto kang kausap. Sabihin, simple lang po yun. Kung ayaw kang kausap, maghanap ka ng taong gusto kang kausapin. Amen? Bakit, mga kapatid? 110 million po ang Pilipinos. Imposible naman wala kang makita doon. Di ba? Na gustong kumausap sa'yo. Okay, tignan nyo po.
You may like it, but you need others to walk with you. Meron po ako ibibigay sa inyong kadahilanan, bakit po kailangan natin lumakad na merong kasama. 3 reasons, mga kapatid. Number 1, syempre po, it is safer. Amen? Palagay ko, hindi na natin pwede ipaliwanag pa yan. Pag meron kang kasamang naglalakad, ay mas ligtas ka walking through life with other people. In your life is safer, mga kapatid. Less po ang risky. Ayan, yung mga risk na yan. You have ever had to walk doon sa, sabi nga ng Bible, through the valley of the shadow of death, mga kapatid. Sa madalit sabi po, ang takot nawawala kung ikaw ay naglalakad na merong kasama. Amen? Yan ang unang reason kung bakit kailangan meron tayong kasama lagi sa ating pong journey bilang mga mananampalataya. Ang Panginoon, sabi niya nga, di ba, nung kanya pong kinumission yung mga disciples, sabi niya gano'n, you walk 2 by 2. Di ba yan sabi? At 70 po yung mga disciples, dalawa-dalawa yan. So mag-soul winning kayo, dalawa-dalawa yan. Lumakad kayo dyan, dalawa-dalawa. Sabi, mga kapatid, mas safer po pag ikaw ay naglalakad na merong kasama. Lalo na sa mundong ito, sa buhay natin. Pangalawa, nakadahilanan na it is supportive. Pag sinabi natin supportive, mga kapatid, merong mga pagkakataon na gusto mo na mag-give up. Ayaw mo na. Pero dahil may kasama ka, meron pong mag-i-encourage sa'yo. Hindi, kaya pa natin yan. Amen? Amen? Na kailangan, mga kapatid, pag meron po tayong kasama na ganyan, yan po ay na pag ikaw'y nangihina, pwede kang pasanin yan. Pag ikaw ay nanglulupaypay, mga kapatid, at nawawalang pag-asa, merong mga katagang sasabihin sa iyo yan na magbibigay lakas loob uli sa iyo. Kaya, pag ikaw ay merong kasama, meron tinatawag na support. Amen? Na kaya ang buhay kasi, mga kapatid, hindi lang po ito parang parang 100-meter dash lang, marathon po ito Amen? Sabi nga ng isang old Zambian proverbs, ito sabi, siguro narinig nyo na ito, When you run alone, you run fast. Amen? But when you run together, you run far. Amen? Pag mag-isa ka, mabilis ka. Di ba? Mabilis. Pero, pag meron kang kasama, nakakalayo ka. Ang buhay, mga kapatid, hindi lang naman 100-meter dash, marathon po ito So, ibig sabihin, the more you go alone with people, then the farther you can go sa buhay na ito. Kaya doon po yung support, mga kapatid. Alam niyo po ba, hindi ba, pag yung mga migratory bird, di ba, pag yaan po ay lumilipad, makita niyo, naka-B formation po sila, mga kapatid. Actually po, yung formation po na yon, talagang meron pong, ibig po sabihin yan, ibig na nakakatulong sa kanila. Pansinin niyo po yung mga destroyer ng mga barko, yung kanilang harapan puro patulis. Di ba? Yung mga barge, yung pantay, pero yung mga patulis, mga kapatid, matutuwa yan. Si Brother Aris, alam niya yan So, ibig sabihin, yung po, nagbi-break po yan ng ng mga alon sa dagat para mas mabilis makatakbo ang mga barko. Kaya yung mga B formation po ng mga ibon na yan, ginaya po ng ating mga Air Force sa mundong ito. Kaya pag lumilipad po ang mga fighter jet na yan, lagi naka-B formation. Sabi they support each other. Amen? They support each other. At yan po ang kailangan po natin, mga kapatid. Hindi lamang po 50-meter o 100-meter dash, kundi marathon ang buhay po natin. Kaya, mga kapatid, sa totoo lang, bawal po dapat ang suplado o suplada. Napakasuplada mo. Pangit ka naman. Amen? Pag pangit ka, wala kang karapatan magsuplado o magsuplada. Amen? Okay, masasaktan Dahil pag nasaktan kayo, pangit talaga kayo. Dapat di kayo nasasaktan dahil hindi kayo pangit. Hindi po ba? Amen? Okay. So,
Masasabi po natin, ito po ay, ano po, may support. Ano ba po ang reason? Bakit kailangan meron tayong kasama? Una, ano yan yung una? Na ating po ano, it is safer. Pangalawa, supportive. Pangatlo, smarter. Mas smart ka po, mga kapatid. Na? Parang yung isang kwento, nasabing gano'n, yung swimming pool daw, mga kapatid, ano? Ano ito, may isang swimming pool, merong buhaya, merong mga sawa, may anaconda. Ang sabi nung ano, na parang baligsahan po ito eh. Parang baligsahan. Ano po? Sabi ko, sino lang makatawid doon, may malaking premyo. Eh, bigla may tumunog. Ang bira, langoy, pagdating doon, nakatawid. Sabing gano'n, taga ng bansa ka? Pilipinas po. Napakagaling mo. Mambira, lakas ng loob mo, natawid mo yan sa kabila na may mga buhaya. Sabi, opo, pero isa lang po gusto ko malaman kung sino po tumulak sa akin doon. Tinulak lang pala. Ang point dito, mga kapatid, bakit siya smarter? Okay. Sabi po rito sa Proverbs 28:26, he that trusteth in his own heart is a fool. Amen? Kaya pag bilib ka sa sarili mo, na kaya mo, mangmang ka raw. Meron mga taong ganyan, di ba? Parang ayaw silang magpatulong kasi parang mali yung itutulong sa kanila. Na siguro sa isang tawag dyan, baka mga perfectionist. Alam niyo po ba, yung perfectionism is a sin. Amen? Kaya sabi nga dito, he that trusted in his own heart is a fool. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Yan po sabi. Kaya only fools, mga kapatid, mangmang lang, na in what they think alone think. Minsan kasi, no, yung aking iniisip, eto na yan, eto na yan. Alam niyo po ba, mga kapatid, isa ang dapat po nating matutunan. Ewan ko po, no? Kung baka sa inyo, ang iba sa inyo, hindi kaya ito. Kasi ako po, lumaki po ako, broken family. Na hindi ko alam na ito pala ay magiging blessing later on. Na? So 3 months old po ako, inalis ako sa Isabela, dinala ako ng Maynila. So lumaki po kami, mga kapatid. Ako po, na yung mother ko, survival. Nananahi po siya, nag-umpisa manahi ng short pants, naging duster, then later on, mga bestida na, then later on, yung mga trahe de boda na. Survival po yan. At syempre, mga kapatid, walang asawa, marami ng ligaw. Napakaganda nung nanay ko. Kaya pag meron ng nililigaw sa nanay ko, talaga naman, yung mga nanliligaw, kung ano hingin ko, ibibigay. Nanliligaw pero pag nakuha na yung nanay ko, pag humingi na ako, batok na inaabot ko. Sa madaling sabi po, nabuhay po kami sa iba't ibang klase ng tao. Alam niyo po ba kung ano natutunan ko doon? Makisama. Makisama. Ibig sabihin, pag nakikisama ka at nakikitara ka sa ibang bahay, hindi ka pwedeng tanghali magising. Hindi ka rin pwedeng maaga matulog. Hindi ka rin pwedeng mamili ng ulam. At hindi ka rin pwedeng kumain ng marami. Ito yan. Kasi doon, pag kumakain ako, sasabihin sa akin ng stepfather ko, "Hey, Butch, hindi lang ikaw ang marunong kumain, ha?" Ganun po yan. Lumaki po ako sa ganun. Kaya ayaw ko nag-aaway sa pagkain Ewan ko, yung mga anak ko noon, ewan ko kung ano yung pinag-awayan nila, kung pizza pa yan o ano. Parang meron isa sa mga anak ko, talaga ayaw mamigay. Pinalo ko. Tapos pinaubos ko kung yung ayaw niya po i-share. O di masuka-suka. Sabi ko, ayaw ko na nag-aaway na ang dahilan pagkain. Sabi sabihin, natuto po ako makisama. Na pag ikaw ay nasa ibang bahay, kung sa sarili mong bahay, patulog-tulog ka, pag sa ibang bahay na, kung kailangan maghugas ka ng plato, gawin mo yan. Bakit? Nakikisama ka Amen? So, sa madalit sabi po, kapag ikaw ay merong kasama, meron kang matututunan.
Smarter eh. Sabi nga, pag natuto ka sa pagkakamali ng iba, smart ka. Hindi mo na kailangan na maranasan yung kanilang pagkakamali para ikaw ay matuto. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Ang sabi ng Bible, sa multitude of counselors, there is safety. Amen? There is safety. Kaya sinasabi dito sa atin, hindi tayo kailangan nag-iisa. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 2, verse 18. Genesis 2:18. Ano sabi niyan? And the Lord said, it is not good that a man should be alone. Amen? Tao po. Nang tinutukoy dyan, di ba si Adan? Oh. Sabi dyan, ano? I will make him an helpmeet for him. Sa madalit sabi, galit ang Diyos sa loneliness. Amen? Ayaw niya ng loneliness. He hates it. No? God hates loneliness. Kaya ang ginawa ng Panginoon para magkaroon ng antidote, yung loneliness nga, gumawa po siya, mga kapatid, ng dalawang grupo. Una po, yung physical family. Yan po yung ating kanya-kanyang pamilya. Amen? Pamilya Garcia, pamilya Montaos, pamilya Martin, yan. Yun po yung physical family. Ang pangalawa, mga kapatid, yun tinatawag na spiritual family. Yun na po yung Bible Baptist Church of Marilao. Sa madaling sabi, kung sa physical family may loneliness, magpunta ka doon sa spiritual family. Para mawala yung loneliness na yan. Dahil ayaw nga ng Panginoon na ang kanyang mga anak malungkot. Amen? Amen? Kaya yung spiritual family na yan, diyan po is the one you have the rest of your life. Ano po? Hindi lamang po dito yan, hindi lang BBCM ito, mga kapatid. Yan po ay hanggang eternity kasi pagpunta po natin sa langit, ando doon, magkakasama pa rin tayo eh. Ang malungkot lang sa physical family, paano kung meron pang miyembro sa pamilya natin, hindi pa ligtas? Kaya kailangan, mga kapatid, double time po tayo, witnessan po natin sila. Kaya sabi po rito, sa Hebrews chapter 10, verse number 25. Ito po, lagi po nating nababasa ito, na ang sabi dyan, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Alam niyo ba yung manner na yon? Is the same word na ginamit po na habit, na kasanayan. Amen? Kaya merong mga mananampalataya, mga kapatid, nakakasanayan ng hindi mag-attend ng church. Amen? Yun na malungkot. Ayaw ng Panginoon ng kalungkutan. Kaya mga kapatid, tignan niya, ang ibubulong ng Diablo po sa atin, malungkot ang buhay sa church. Tao po. Pag naniwala ka dyan, pinsan ka siguro ng Diablo. Amen? Malungkot ba tayo dito? Nakakaranas tayo ng kalungkutan, pero hindi tayo nalulungkot. Bakit? Kasi alam natin, may pag-asa na anumang kalungkutan, atin pong inilalagay po yan, na yan ay bahagi ng pagsubok sa buhay. Amen? So yan po ang sinasabi dito, sabi dyan, as the manner of some is, but, ito po, exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Sabi yan, exhorting one another. Kaya yung ating spiritual family, mga kapatid, ang ginagawa po niyan, magpalakasan po tayo. Mag-encourage po tayo ng ating mga kapatid. Magtulungan po tayo. Yan po ang sinasabi po dito sa atin. Kaya pinapakita dito sa atin, mga kapatid, na yaan po ang sagot ng Panginoon sa loneliness. Physical and spiritual family.
Kaya pag tayo lahat sa ating mong physical family, save na lahat, abay mas masaya. Opo. Amen? Kasi isa na lang layunin natin maglingkod sa ating Panginoon Kaya ang Bible po natin, sinasabi po natin dito po na kailangan lumakad tayo sa mundong ito na merong kasama. And that is one reason why we need each other. Kasi we need people to grow. We need other people so we can grow. Lumalago ba kayo? Lumalago ba kayo? Amen? Maging ang halaman, kailangan may nagdidilig, di ba? Tama po ba yan? Meron bang halaman na kusa na lang tumubo? Kusang, di ba? Kahit pa paano basically, kailangan may nag-aalaga. Amen? Amen? Oh. Doon sa bahay, meron po kami dyan, yung dragon fruit. Nakita ko dyan. Sabi ko, bira to, haba ng haba niya. Tapos titignan ko yung kanyang pinakapuno, tuyo na. Mabubuhay pa kaya ito? Pero sabi ko, bakit kulay green yung kanyang mga sanga-sanga? Maya-maya, sabi ni Sternel, may bunga. Aba, tinignan namin. May bunga nga. Na may bunga. Na ibig sabihin, kahit ganon, basta yan pala'y nadidiligan, hindi basta-basta namamatay. Meron ako napanood minsan yung parang manan lahi na po, yung isang ubasan. Tapos ang nangyari, malawak na ubasan yan dahil ginagawa nilang wine. Napanood ko lang po yan sa HBO. Tapos nasunog. Nawalan lahat sila ng pag-asa. Nawalan ng pag-asa. Ewan ko kung napanood niyo yan. Tapos yung pinakasimula, nakita nila na meron nung kinayos ganun, may parting green pa. Sabi nila, nakita po nilang may verde pa po doon. Ibig sabihin, sariwa pa, nagkaroon uli sila ng pag-asa. Napalago uli. Amen? Kaya, when we are with other people, smarter ka po. Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Amen? Kaya sa church, mga kapatid, marami po tayong matututunan dito. We grow together. We grow with other Christian. Kailangan po natin ang bawat isa para po tayo lumago. Ano po, Kaya ito. Para bang we cannot grow without other people in our life. Bakit po? Because life, tignan niyo po ang buhay po, it is all about relationship, hindi po achievement. Ulitin ko po, ang buhay po, it's all about relationship, hindi po achievement. Marami ka nga na-achieve, wala ka namang kaibigan. Sige nga. Amen? Mas malungkot po yun. Marami ka mga accomplishments sa iyong buhay, pero ang tao lumalayo sa iyo. Opo. Kaya pag meron ka na pong mga problema sa buhay mo, baka walang tumulong sa iyo. Kasi nga, hindi mo natutunan ang makibagay sa kapwa-tao. Amen? Isa pa po na aking natutunan sa mundong ito. Lahat na nakatulong sa akin, hindi ko po nakakalimutan yan. Amen? Kasi paano mo ba nadidefine yung tulong na ibinibigay sa iyo? Sabihin, mga kapatid, merong mga pagkakataon sa iyong buhay na meron kang mga ilangan, biglang darating po ito, tapos ibibigay yung tulong sa iyo, tapos bigla na siya nawala uli. Amen? Pero yung nagawa niya sa iyo, hindi naman malaking bagay, maliit lang. Pero lumakas ka. Di ba naalala niyo noong araw, mga kapatid, kinikwento ko po sa inyo, December po yan. Baksak na po ako. Biglang ring ng telepono. Hello? Sabi nga nan, Brother Boots, Dr. Gisalba ito, pastor po siya ng Cebu.
Sabi niya gano'n sa akin, Brother Boots, gusto ko lang malaman mo, I love you, I appreciate you, I honor you, binaba na po. Yun lang, hindi na ako nagsalita eh. Alam niyo po mga kapatid, pagkababa ng cellphone, humagulgul po ako. Sabi ko, Lord, thank you. Tamang-tama yung tawag. Eh, hindi naman ako tinatawagan nun. Hindi po ako tinatawagan nun. Pero siguro, minove po siya ng Holy Spirit noong time na yon dahil nga, alam ng Panginoon, kailangan ko yung ganon. Amen? Na? Sabi yan po ang sinasabi po sa atin. Relationship. Hindi po basta achievement. Para kami mga pastor, okay, marami kami achievement, dumami yung amin pong mga members. Ang dami-dami po, punong-puno. Eh kasi yung mga member galing sa ibang simbahan, pero sa light lang namin. Amen? So may achievement ka, wala ka namang relationship. Hindi rin maganda. Sabihin mga kapatid, hindi natin kailangan na merong tatapakan para umangat. And let us just wait na ang Panginoon ang siya magtataas sa atin. Mas garantisado yon. Na yun po yung klase ng blessing na wala pong kasamang kalungkutan. Kaya ayan po. Now, tignan niyo po. 1 Corinthians 14:26. How is it then, brethren, when you come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. So, hindi lang po achievement, mga kapatid, but edifying. Or it will build a relationship. Amen? Kaya nga ang tawag natin sa BBC Marilao Family. Because of the relationship. Diba? Ephesians chapter 4:16. Ano ba sabi yan? From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Di ba napakaganda mga kapatid? Parang tayo po we fit each other. Swak na swak po tayo Alam niyo po, na nag-uumpisa ako dito, hirap na hirap ako Pero mga kapatid, lahat ngayon, parang gumaang. No? Meron tayong magagaling mag-edit. Meron tayong mga technical team. Meron tayong masipag na naglilinis ng ating auditorium. Di ba? Amen? Andito na lahat Amen? Meron tayong makata. Meron tayong mga nganta. Meron tayong musician. Meron tayong tagabit po dito. Sa ibig sabihin, swak na swak tayo lahat. Sa masasabi po natin, mga kapatid, hindi ka aksidenteng nakarating sa Bible Baptist Church ng Marilao. Dahil naniniwala po ako, the Lord added unto the church. Daily. Yan po ang sabi. Kaya pag sasabi mo, ikaw ay added ng Panginoon dito sa church, dito kanya gagamitin. Andi dito yung slot mo, mga kapatid. Pag hindi ka, wala, mababakante. Parang parang yung mga, yung pader na hollow blocks. Di ba yung hollow blocks? Tapos wala yung isang, yung isang brick, di butas. Kaya yan po ang pinapakita po sa atin dito, mga kapatid. Okay. 1 Peter 4:9. 1 Peter 4:9. Use hospitality one to another without grudging. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, maging yung ating mga tahanan dapat bukas sa ibang tao. Amen? Ngayon kasi, nagka-COVID, nagkaroon tayo ng dahilan, huwag tumanggap ng mga bisita.
Kasi may COVID. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon dito, use hospitality one to another without grudging. So, ibig sabihin, na, para bagay i-open natin yung ating mga tahanan na wala pong complain. Kaya pag sinabi, mag-Bible study tayo dyan, oo. Hindi mga kapatid, pag sinabi, Bible study tayo dyan sa bahay niyo, Brother Leo ha. Tapos sasagot ni Brother Leo, Pastor, wag na po, madumi. Ano sagot sa madumi? Ano solusyon? Dilinisin. Amen? Ibig sabihin, na pwedeng solusyonan kung ano man yan. Sabihin natin, madumi nga. Tapos, sasabihin, hindi po malaki yung bahay namin, maliit. Kasya ba 3 tao dyan? Kasya po. Di 3 tao, Bible study. Patatlo-3 tao. Hindi mo ba mga kapatid? Maaaring sabihin mo rin, kasi po, yung mga nasa paligid ko ayaw makipag-usap sa akin, kaya mahirap ko imbitahan. Di hanapin mo yung gusto makipag-usap nga. Amen? Nung araw, may mga programa tayo dito, yung Kapit Bahay Bible Study. Yan, nagpupunta po kami dyan kay Nanay Letty, inimbitahan nila yung mga Kapit Bahay Bible Study kami dyan. Buhayin ulit natin yun. Total, maluwag naman Di ba, amen? Yun sa mga grupo nyo, yun po ang magiging Bible Study Leader. So, yun po mga kapatid, sabihin, hindi ka pwedeng mag-isa talaga. We need to walk with somebody with us. Amen? Number 2 po, I also need others to work with me. Kailangan po natin yan. Ang sinasabi nga po ng Bible, mga kapatid, dito po, sa mundong ito, parang kailangan meron tayong mga ginagawa. Kaya sabi po rito, sa Ephesians chapter 2, verse 10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sa madalit sabi, tignan nyo before pa po tayo ipinanganak dito, God decided yung mga talents po na ibibigay niya sa atin. Na meron tayong mga natural abilities na binigay sa atin, mga kapatid. Yung mga, ano man yung mga background pa yan, He even choose where you were born. Kaya tayo naging Pilipino dahil pinili ng Diyos na maging Pilipino tayo. Ano po? Amen? Kaya wag mo nang pilitin na Amerikano ka. Kaya kung pango yung ilong mo, wag ka na magpa-opera. Baka lalong na mangyari, nose slip ka, nangyari sa'yo, na infection. Ayun. Imbis gumanda yung ilong mo, naging ilong ni Pinocchio. Pinili ng Panginoon na ganyan pinili ng Panginoon kung sino ang mga magulang mo. Kaya huwag ka magre-reklamo, yung magulang ko, ganito. Yun mo. Para hindi ko po ubod maisip na mayroong mga anak nagre-reklamo sa kanilang mga magulang, ba't sila naging magulang? Hindi nila alam yung hirap ng magulang bago sila naipanganak sa mundong ito. Amen? Lahat po yan, pinili kaya anytime, mga kapatid, you use your talent, or your ability to help somebody else, ang pinakasalita po na tawag dyan, alam nyo ano? Ministry. Or service. Amen? Kaya kung ano ka ngayon, mga kapatid, kailangan, ano ba ang kaya mong gawin? Pag yan pinagamit mo sa Panginoon, ang tawag dyan ministry, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi naman kailangan masyadong malaki yung nagagawa mo Kasi lagi po ito, mga kapatid, hindi ka naman i-require ng Diyos na gawin sa Kanya ang hindi mo kaya. O wala talaga sa abilidad mo yan. Diba? Amen? Not unless na you are willing to learn and study how to do it. Pwede yan. Di ba? Kaya tawag po dyan, ministry. Kaya tignan mo po,
magaling ka magdekorasyon, gamitin mo sa Panginoon yan. Amen? No? Pagandahin mo yung simbahan. Pagandahin mo po ito. Pagandahin natin yung ating rooftop. Amen? Nagagawa tayo ng kwarto doon. Sabi ka kay Brother Rolly, yung maganda. Kahit mahal. Kasi mahirap po yung magandang mura eh. Parang hirap gawin yun eh. Hindi po ba? Amen? Bakit po? Kasi nga pinapagamit mo yung natural abilities mo, yung iyong kakayanan, at ang tawag na po dyan, ministry. Na araw, meron tayong mga magagaling dito na mga programmer. Sabi ko nga, sige nga, gumawa nga kayo ng program na yung data ng ating church membership. Na yung kailan sila na-save, kailan sila na-baptize, kung meron silang mga anak na dinedicate, yung mga date niyan, yung record ng kanilang mga giving, opo. Nagagaling program niya. Hanggang ngayon, wala pa rin. At nawala na rin sila. Sayang naman. Di ba? Naisipin niyo po, kung ano ka ngayon, pagagamit mo sa Panginoon. Amen? Nang member po ako, nila Pastor Belmonte pa lang. Noon kasi, mga young people, ang daming magagaling kumanta, ayaw kumanta. Di sasabihin ko, Pastor, special number ako, hawak ko yung gitara, mga kapatid. Na hindi ko lang alam kung kasing tono ko si Brother Joel. Pero kakanta pa rin ako. Tapos yung iba nagtatawa na. Sige lang, kanta lang ng kanta. Pag sinabi, hoy boss, sumigil ka na. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat hindi kayo ang tumatayo dito para kumanta. Kayo magagaling eh. Nagkantahan na sila. Sabi, parang awa mo na, Brother Boots, tumigil ka na. Amen? Tawag doon, ministry. Sayang naman, nasa iyo yung talento tapos ayaw mong paggamit sa Panginoon? Di ba sabi ng mga minsan na-interview yung mga OFW po natin, na yung mga DH ba, naiiyak sila. Sabi nga, nagtitiis kami dito sa ibang bansa para lang kumita, para sa aming pamilya. Ang amin lang kinalulungkot, na inaalagaan namin yung anak ng iba, na hindi namin maalagaan ang sarili namin mga anak. Di ba malungkot sila eh? Hindi ba nakakalungkot din mga kapatid, kung yung natural talent mo, pagagamit mo sa iba, tapos sa sarili mong tahanan, spiritual, hindi mo ginagamit? Amen? Sa dami ng talento mga kapatid, ng BBC Marilao, dapat hindi lang ganito ang ating naabot. Di ba, amen? Ngayon, aksidente ba yan? Sabi ko nga sa inyo, bago ka pa lang ipanganak sa mundong ito, alam na ng Panginoon ang iyong natural talent, yung natural abilities mo, plus yung mga natutunan mo pa habang ikaw ay nasa mundong ito. Kaya nung Bible student ako, tapos nag-aaral ako ng aeronautical engineering, sabi kong ganon, Lord, kailangan isa dito ang aking i-give up. Hindi ubre. Ngayon, nag-isip-isip ako, sabi kong ganon, pag naging engineer ako, pwede kaya yung aeronautical engineering kasi puro tungkol sa aeroplano eh. Pwede ko bang i-apply yan sa Bible? Parang malayo, di ba? Amen? Bagamat meron din paglipad sa atin, yung ang rapture. Pero hindi kailangan na aeroplano doon. Kaya sabi ko, nag-give up ko na ito, total, wala naman siyang relasyon sa aking gagawin bilang magpastor. Sabihin, ang makukuha ko lamang sa kanya, title, na ako ay engineer na pastor. Amen? So, ang point po rito, mga kapatid, kahit siguro kung halimbawa, hindi ako naging pastor, naging engineer ako, ano gagawin ko? Magde-design ako sa simbahan ni Brother Joel ng itsura aeroplano?
Di ba? Kaya mga kapatid, dito po, I also need others to work with me. Kaya life on earth, lagi po natin sasabi, is practice for eternity. Kaya nga mga kapatid, gamitin na po natin yung mga natural abilities po natin, yung mga talent po natin. At sinabi naman ng Panginoon sa Bible, di ba? Sa parable niya, hindi naman lahat ng talent pare-pareho ang bilang eh. Sabi kung ano yung binigay ng Panginoon sa iyo, gamitin mo yan. Tao po. No, kung may talent ka na yung magaling kang manggising na natutulog habang nagsiservice, gisingin mo. Amen? Siyempre po, tignan niyo, sabi pa rin dito sa Ecclesiastes 4:9. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. Sabi sabihin mga kapatid, they get more than by working together. Everybody, alam natin lahat ito, na you always get more than as a team than doing it as an individual. Amen? Amen? Kaya we are better together, mga kapatid. We are better together. Amen? Kaya hanggat maaari, wag po tayo sasabog eh. By God's grace, di ba? Tayo po ay maging intact lahat. Kasi nakaranas na po tayo na maraming mga problema dito sa church na ito eh. Nung talaga pong intact po tayo, hindi basta-basta tayo natibag ng diablo eh. At yun po ipapatuloy natin hanggat tayo po ay ma-rapture o kunin ni Lord. Di ba? So we need each other. Galatians chapter 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen? Sabihin, pag meron tayo opportunity, gumawa tayo ng tama. Amen? Amen? Pangatlo. I need others to watch out for me in life. Sabihin, meron ka dapat body-body sa mundong ito. Na pwede kang protektahan, pwede kang sawayin, pwede kang pansinin sa mga maling ginagawa mo, at pwede ka rin papurihan sa mga tamang ginagawa mo. Sabi someone that will always check on you. Na Philippians 2:4, sabi diyan, look not every man on his own things, but every man also on the things of other. So, sinasabi po rito sa atin, mga kapatid, kailangan meron po mag-check sa atin. Pag tayo po ay nagkakamali, itama natin. Kasi meron pong mga pagkakataon sa ating buhay, meron po yung tinatawag na blind spot. Alam niyo yung blind spot? Pag nagdadrive ka po, mga kapatid, minsan nakatingin ka doon sa side mirror mo, nakita mo ba wala. Yung pala, meron siyang blind spot na meron kang katabi na hindi nakikita doon sa iyong point ng iyong view, mga kapatid. Kaya ang punto po natin dito, sa buhay natin, meron po tayong mga blind spot. Ano po yan? Yung mga dapat na i-correct sa atin na hindi po natin nakikita. Akala natin okay lang. Yung pala hindi okay. Amen? Di ba sabi nga, doon sa Sermon on the Mount, na minsan nakikita natin yung mga muta ng iba, pero yung sarili nating muta, hindi natin makita. Alam niyo po mga kapatid, yung hindi natin makitang muta, nakadikit sa ating mata. Dapat kitang-kita eh. Yung nga lang, may blind spot siya eh. Meron sa inyo nakakita ng inyong muta na hindi nananalamin? Wala, di ba?
Pero ando siya. Diba? Kaya kailangan po natin somebody na merong magsasabi sa atin, "Hoy kapatid, parang hindi yata tama yung ginagawa mo." Amen? At pag sinabihan ka ng ganyan, huwag kang masasaktan kasi yung nagsabi sa iyo, concern lang po at kailangan natin ng mga taong ganon. Hindi naman tayo perfecto eh. Amen? Para sabihin, huwag mo akong pakialaman, akin to, buhay ko ito. Pag ganun po, wala na. Hindi ka na matututo ng relationship sa mundong ito. Ano sabi po, mga kapatid, dito sa Hebrews 13:1, let brotherly love continue. Sabihin kahit ano po ang mangyari, yung concern natin sa bawat isa, dapat po hindi mawawala yan. We are our brothers and sisters keeper. Amen? Amen? Kasi, merong gusto sumira sa atin eh. Siyempre yung diablo eh. Amen? Naniniwala ba kayo sa diablo? Naniniwala ba kayo kay Satanas? Naniniwala tayo, pero hindi pa kapareho ng paniniwala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pero merong diablo. Meron diablo po, mga kapatid, na ang kanyang punteriya sirain ang mga anak ng Diyos. Bakit po? Kasi siya ang kaaway ng Diyos eh. Problema, hindi siya uubra sa Diyos eh. Kaya ang ginagawa ng diablo, para saktan ang Diyos, kanyang aatakihin ang mga anak ng Diyos. Ang purpose na po dyan, mga kapatid, para saktan ang ating Panginoon. Kaya pag tayo po'y inatake ng diablo, mga kapatid, at tayo'y nahulog sa mga patibong ng diablo, ang una pong nasasaktan ang Panginoon. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Pero sa totoo lang, mga kapatid, not even the devil can destroy our life eh. Alam niyo po ba ang number one enemy natin na siya lang ang makakasira ng ating buhay? Ikaw. Ako. Amen? Ako lang ang makakasira ng aking buhay. Kaya pag umatake, mga kapatid, eto pong si Satanas. Alam niya, mga kapatid, pag sinabing Satanas, naiisip niyo kaagad, may sungay, merong tinidor, may buntot na matulis. Hindi po ganun, mga kapatid. Lagi niyo aalalahanin na itong si Satanas, si Lucifer, ay isa sa napakagandang anghel na na-create. Amen? Kaya kailangan po, meron tayong kasama lagi. Amen? Meron pang dalawa po, pero dahil time na, tutuloy ko na lang uli yan. Ang point dito po, we need each other. At ang prayer po natin, walang iwanan. Walang iwanan. Kailangan kita kung bakit hindi ko alam. Basta, kailangan kita. Yung matatanda. Noong isang araw po, may nagbigay sa akin ng t-shirt. Sabi niya, Pastor, t-shirt po para sa inyo. Appreciation lang. Magugustuhan niyo po yan t-shirt na yan. Tinignan ko, ordinary yung t-shirt. Nakabalot sa plastic eh. Sayang hindi ko dadala na. Pero naging palaisipan sa akin, magugustuhan ko raw. Pastor, magugustuhan mo yan. Sinisigurado ko sa'yo magugustuhan mo yung t-shirt. Tinignan ko naman, hindi naman imported. Hindi naman yung mga t-shirt na may buhaya. Alam niyo po, nang binuksan ko, printed siya, may nakaprint. Alam niyo kung sino yung nakaprint? Si Voltes 5. Sabi ko, ba't alam mo na magugustuhan ko? Kasi po, Pastor, alam ko kapanahunan niyo si Voltes 5 eh.
Amen? Amen? So, ibig sabihin, tignan niya, pag meron ka mga kasamang ganon, kahit napakaliit lang, pwede kang pasiyahin eh. Di ba? Malungkot ka na, paiyak ka na, pabaksak na yung luha mo, tapos may magbibigay sa yung t-shirt na ang nakaprint si Voltes 5. Para sa iba, wala. Yung iba nga, hindi nakilala si Voltes 5 eh. Di ba? Amen? Oh, ang mga kilala nyo na ngayon, sino yan? Sila Digimon at kung ano-anong moon dyan. Oh, yung mga ibang mga kababaihan, sila Sailor Moon. Ang point dito, mga kapatid. There are times na kailangan mo ang ibang tao. Tapos darating yan at sasabihin mo, tamang-tama yung dating niya. Kaya hindi pwede, mga kapatid. Balikan nga natin yung ating text. Yan, Romans 12:5 yan. Ano ang sabi diyan sa Romans 12:5? So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Sabihin mo, sa abot ng iyong kailangan kita. Sabihin nyo nga sa asawa nyo. O sa mga dito, yung mga, anong tawag nyo sa mga thunders ba yun? Mga thunders? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa message na amin pong narinig at hamon. Wala po sa amin lahat ang sagot ng kalungkutan, Panginoon. Alam namin nasa iyo yan. At ang aming pasalamat, itinuturo mo po sa amin kung paano po namin mapapagtagumpayan ang kalungkutan sa mundong ito. Lord, alam ko po rin, sa amin po na pag-aralan ngayon, na napakarami pong mga talento na binigay mo po sa inyo pong mga anak. Mga natural o mga natural abilities na kapag ito po ay ginamit namin para po sa inyo, ang tawag nga po nito ay ministry o service. Kaya Panginoon, patuloy mo pong hamunin ang inyo pong mga anak ngayon. Tuloy mo po, Panginoon, ipakita sa amin na hindi mo po kami nilikha na gawin lahat na nag-iisa ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Binigyan mo po kami ng mga kasamahan na kailangan po namin sila para lumago kami. Kailangan namin din sila, Panginoon, para ma-express namin ang pagmamahal mo po. Kailangan namin sila sa mga oras na kami po ay nangangailangan ng tulong. Kailangan namin sila, Panginoon, para kami naman ang tumulong. Kaya Lord, patuloy po kayong kumilos sa aming mga puso po ngayon, sa aming mga isipan, na makita namin ang kahalagahan ng mga taong ginamit mo po para po aming marating ang aming pong kinalalagyan ngayon. Maging ito man po ay physical, material, at higit sa lahat, spiritual, Panginoon. Kaya Lord, kung meron po sa aming kalagitnaan, wala pong katiyakan ng langit, na makita po nila ang pangangailangan nila ng isang tagapagligtas. Yan po'y walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo, na magbibigay ng katiyakan na pag kami ay nawala na sa mundong ito, diyan po kami sa langit patutungo. At sinabi mo nga, Panginoon, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. Kaya kausapin mo po sila, Panginoon, para kanila po maihingi ng kapatawaran lahat ng kanilang kasalanan at tanggapin kayo sa kanilang mga puso. Sa paanyaya, Panginoon, kilusin mo po, minsan pa, ang bawat isa. Ito po lahat ay aming hiniling, na salamatan sa matamis pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Habang lahat na kayo ko nakapikit.
Ano po ang hamon sa iyo ng Panginoon? Na unawaan mo ba na bakit kailangan natin ang bawat isa? Would you come dito po sa altar? Amen. Meron ka bang gustong ihandog sa Panginoon na gusto mong paggamit sa Kanya? Would you come and dedicate whatever natural talents po na yan, o natutunan mo na po yan, o ano man, na alam mo po pwede mong gamitin o maging ministeryo mo sa Panginoon. Halika rito. Sige po. Huwag natin ipagkait yan. Sige po. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo po na narito ngayon sa altar. Salamat, Panginoon, sa kanila pong pagtugon sa mensahe mo po, O Diyos. Salamat sa hamon. Ano man, Panginoon, ang inyo po pinagkaloob na biyaya sa inyo pong mga anak. Naway magamit namin ito para po sa inyo pong gawain. Salamat sa mga biyaya na patuloy mo pong ibinubuhos sa amin. At sa mga mensaheng patuloy mo pong binibigay at namumulat ang amin pong mga kaisipan at nahahamon para gawin, Panginoon, ang bagay-bagay na magbibigay ng kasiyahan sa inyo. Patuloy din namin, Panginoon, pinapanalangin ang aming po mga kahinaan. Minsan, pag nangibabaw na po ang aming pride, ayaw namin humingi ng tulong sa mga taong nasa paligid namin. Tumatanggi po kami dahil nasa isip namin, kaya namin gawin lahat. Na hindi pala, Panginoon, yan ang kalooban mo po. Kaya mo po kami binigyan ng mga kasamahan. Kaya mo po kami inilagay sa isang pamilya, maging physical man o spiritual ito. Sapagkat ang bawat miyembro ng pamilyang inyo pong tinatawag, Panginoon, kailangan magtulungan. Kailangan namin ng bawat isa. Kailangan namin ng tulong. Kung gaano po kami kailangan ng aming pong mga mahal sa buhay, kailangan din namin higit ang aming po mga mahal sa buhay. And Lord, salamat po sa hamon. Tinataas ka po namin,
dinggin mo po ang prayers ng inyo po mga anak dito po ngayon na nandito sa altar. At sa mga pinapaliwanagan ng simpleng paraan ng kaligtasan. Okay, maunawaan po nila ito at maligtas sila. Nataas po namin, Panginoon, kayo. Lahat po na ito, amin po hiniling sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Si Sister Rujane pala, andi dito na, no? Ayan. Tapos na yung kanyang operasyon. Sino ba yung pagpapabaptize? Meron ba? Meron? Sige po, meron pong mga umiikot po dyan. Kung meron po kayong kailangan na offering envelope, okay, tawagin po natin yung mga ushers po natin para po sa ating kaloob. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po tayo. Tayo po ay yumuko at pumikit. Let's pray. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa aming napakinggan pong na inyong salita, O Lord, about po sa why we need each other, Lord. Nawa po ay may apply po namin ito sa aming pamumuhay, Panginoon, ma-reflect po sa aming pamumuhay. Marami po salamat po sa aming natutunan, Panginoon, at sa aming napakinggan. Sa dakong po ito, Panginoon, sa aming pagbabalik ng tithes and offering, tinataas po namin ito at i-bless niyo po ito. Nawa po ay magamit po sa pagpapalago po ng inyong simbahan, Panginoon, sa aming sinusuportahan na missions, O Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless ang inyong mga anak sa mga kapagbigay at sa mga hindi po makakapagpabigay. Patuloy niyo po kami i-bless ang aming mga business, O Lord, ang aming source of income. Maraming po salamat, O Lord, at sa paghiwalay po namin, patuloy niyo po kami ingatan, O Lord. Maraming po salamat. Ito po namin hinihiling, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapumuna po kayo. Sama niyo rin po sa prayer sila Brother Teddy, no? Dahil sila Brother Teddy ngayon ay nasa Tacloban at sila po ay nagmotor lamang, nag-trail, ano? So, alam ko bukas ang balik nila dito, dalawa lang po sila. Sasama niyo po sa prayer na huwag silang ulanin o bagyuhin sa daan at makayanan nila physical. Okay, tawagin na natin yung ating mga maestro. Tayo po lahat tayo tumayo.
We do not walk alone. Our labor, our weakness, our faith is not in vain. God has seen our faithful service to the years. All our heart is all our promise of years. So do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for a season. So trust the leading of His hand. It's